Magandang umaga po. Praise the Lord. Praise the Lord, you his servants. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. The Lord is exalted over all the nations, his glory over the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high, who stoops down to look on the heavens and the earth? He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He seats them with the princes of his people. He settles the childless woman in her home as a happy mother of children. Praise the Lord. Let us worship the Lord today, mga kapatid. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you the Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son, to the Son.
hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Yeah, lift up your head, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God, forever be our God, and forever be our God, forever, and forever be our God. Praise the Lord. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know it's what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's a love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. Who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. And you're perfect in all of your ways. And you're perfect.
perfect in all of your ways to us. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more of heaven now to give. He is my joy, my righteousness and free, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to Him. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overcome the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. All the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. Oh, Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus, and all the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in
To this I hold, my hope is only Jesus, and all the glory evermore to Him. When the race is complete, till my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, till my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay nagagalak na maghatid ng mensahe ng Panginoon sa inyo. Samahan niyo po akong pagbulay-bulayan at pag-aralan ang salita ng Diyos ngayong umagang ito. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat, Ama, sa patuloy na buhay at pag-asa na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat sa inyong salita na aming pag-aaralan. Salamat, Panginoon, naway ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Naway ang Santong Espiritu ay kumilos sa bawat isa upang patuloy po namin maunawaan, hindi lang maunawaan kundi maisapamuhay po namin ang bawat pag-aaralan namin ngayong umagang ito. Maraming salamat, Ama. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago sumapit ang buwan ng Disyembre, marami po akong napuntahan na Christmas celebration. Meron sa church, sa trabaho, sa opisina, sa mga kaibigan, reunion ng magkakamag-anak. Marami po akong natikman na iba't ibang pagkain at masasarap. Nakita ko ang isa sa mga sangkap na nagbibigay sarap ay yung asin. Dahil yung asin, kahit napakaliit ito, ngunit kapag kulang, walang lasa ang pagkain. Kapag naman nasobrahan ang asin sa pagkain, hindi rin masarap dahil maalat. Ang asin ay kailangang tama lamang ang dami at lagay sa tamang oras ng pagluluto. So, ganun natin na bibigyan ng illustration yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito, na kung paano nagbibigay sarap yung tamang sangkap ng asin sa isang pagkain at yung timing ng pagkakalagay ng alat na yon sa ating pagluluto. Samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia sa Colossians chapter 4 verse 5 hanggang 6. Ang sabing ganun sa ESV, walk in wisdom toward outsiders. Ito yung sasabing pluralistic word, yung outsiders or non-believers. Making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, yung ating pinag-aralan na asin kanina, so that you may know how you ought to answer each person. Sabi sa Tagalog translation, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas o hindi mananampalataya, na inyong samantalahin ang pagkakataon. Ang inyong pananalitay naway laging may biyaya na may timplang asin, upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. So, binigyan kong titulo ang ating pag-aaral na Everyday Wisdom for Everyday Encounter.
araw-araw na karunungan sa bawat pagkakataon. Binigyan diin ng aklat ng Colossians ang kadakilaan at pagiging higit ni Kristo. Ito yung tinatawag na supremacy of Christ. Pinakita ni Apostol Pablo yung pagiging dakila at higit ni Kristo sa anuman bagay. Makikita natin yan sa chapter 1 at chapter 2. Kung paano binibinigyan diin ni Apostol Pablo yung kataas-taasan ni Kristo. Si Jesus ang Panginoon ng buong nilikha, buong iglesia, at ng lahat ng kapangyarihang espiritual. Dahil may mga grupo ng panahon na yon ay sabing kumikilala sa mga anghel. Pinakita rin ni Apostol Pablo yung kasapatan ni Kristo na ang mananampalataya ay ganap na kay Kristo. Hindi na kailangan ng tradisyon ng tao or legalismo at mga maling aral. Nagbigay din si Pablo ng babala sa maling katuruan dahil may mga iba't ibang katuruan na nasa lugar ng Colosas ng panahon na yan. Pinapaalalahanan ni Pablo ang mga mananampalataya na huwag tanggapin ang mga aral na nagbibigay o nagpapababa sa papel ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating sa chapter 3 and chapter 4, pinakita ni Apostol Pablo kung paano mamuhay sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo sa araw-araw. Ang ating pag-aaralan ay pangwakas na paalala ni Pablo sa iglesia sa Colosas. Sa chapter 4, verse 2 hanggang 4, hinikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na magpakatatag at manalangin, lalo na sa pagkakataon na maipahayag ng malinaw ang Ebanghelyo. Then, dito napapasok yung ating pag-aaralan na mula sa panalangin, lumipat si Pablo sa pamumuhay at pananalita ng bawat mananampalataya, lalo na sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Kung titignan natin yung history nung panahon na yan ng lugar sa Colosas, may mga Kristiyano sa Colosas na nabubuhay sa isang pluralistikong at paganong lipunan. Dahil sila ay minorya, kakaunti lamang ang mga Kristiyano dyan, at mas marami ang mga pagano at namumuhay ng may iba't ibang pananaw, may iba't ibang paniniwala o iba't ibang relihiyon sa lugar na yan, ay mahinahon na sinasabi niya sa mga mananampalataya na ingatan nila ang kanilang pananalita upang ang Ebanghelyo ay hindi mapintasan, kundi maging kaaya-aya sa kanila, lalo na yung pagkilala nila at pagtanaw na yung pagiging supreme at sapat ni Jesucristo sa bawat mananampalataya o sa bawat tao. Kaya po, ayan ang nais ni Apostol Pablo na ipabatid para sa kanila. Kaya binigyan din ni Pablo na kailangan ganito kayo mamuhay habang nakakasalumuha ninyo ang mga tao na merong iba't ibang pananaw o iba't ibang relihiyon sa lugar ng Colosas, kung saan ay nandyan ang mga Kristiyano na sinusulatan ni Pablo. So makikita natin na meron binibigyang diin si Apostol Pablo na magkaroon sila ng matalinong pamumuhay sa harap ng tagalabas. So pag titignan natin, ito yung wisdom, walk in wisdom toward outsiders. Kung titignan natin sa Greek, yung ibig sabihin ng walk ay present imperative. Ibig sabihin, hindi ito putol-putol. Kung hindi walk, tuloy-tuloy. Sa karunungan, sa wisdom, karunungan na God-given wisdom, sa harap
ng hindi pa mananampalataya, no? Pluralistic world. Magkakaibang paniniwala o kultura, no? May iba't iba silang paniniwala at kultura, no, sa bawat relihiyon at pananaw. So, makikita natin na may mga differences sila. Ano po, yung mga nakakasalamuhan ng mga Kristiyano dyan sa lugar ng Colossus. No, sabi ni Apostol Pablo, makikita rin natin dyan sa panalangin niya sa chapter 1 verse 9, na kayo ay punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban. No? So, yung matalinong pamumuhay sa harap ng mga hindi mananampalataya, ipakita ninyo yung karunungan o God-given wisdom sa pamamagitan ng magandang asal. Ano po, kung makikita natin, prayer nga yan ni Pablo sa chapter 1 verse 9. Ano po? At hindi lang yun. Kung hindi, sinasabi niya na yung wisdom, yung God-given wisdom, makikita rin ito sa inyong mga desisyon. No? Makikita rin natin yan sa pagpapakita o karunungang spiritual. Ano po? No? Makita nila yung na buhay na meron yung mga mananampalataya kay Kristo. At babalik tayo dun sa pinakatema niya na si Kristo yung supreme. No? Siya yung pinaka mataas sa lahat. At si Kristo rin ay sapat na sa bawat nanampalataya dahil sila ay naging ganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Maging matalino rin sila sa pamumuhay sa pamamagitan ng karunungang ng pakikitungo sa bawat hindi mananampalataya or meron mga iba't ibang paniniwala na kanilang makakasalumuha dahil yung lugar nga ng Colossus ay maraming mga pagano, ano po. Tsaka may mga iba't ibang kultura meron dito. So kung makikita natin, no, sila'y binibigyan ni Apostol Pablo ng paalala na ipamuhay ninyo yung tulad ng pamumuhay na meron ang ating Panginoong Kristo. Magkaroon tayo ng God-given wisdom. Walk tuloy-tuloy, no, hindi putol-putol po. Ayun ang sinabi niya sa mga taga-Colossians. Makikita natin kung sa atin sa panahon niya yun, ano po, paano kaya natin may apply yun, yung matalinong pamumuhay sa harap ng mga outsiders, ano po. Sino-sino ba yung ating mga nakakasalamuha araw-araw, no? At sinabi dito sa Greek ay dapat tuloy-tuloy, no? Walk ay present imperative, no? Tuloy-tuloy na dapat ganito tayo mamuhay. Isa sa mga madalas nating makasalamuha, yung ating mga katrabaho, di ba po? Yung sa mga mag-aaral, yung mga sa eskwelahan, yung ating mga guro at ating mga fellow student na araw-araw nating nakakasama. Paano tayo makisalamuha sa kanila? Kung ating titignan yung paano kumilos ang bawat mananampalataya, no? Mag-walk in wisdom toward outsiders. Lagi nating tandaan, hindi lahat nakikinig sa Biblia na sineshare natin, pero, take note mga kapatid, binabasa nila yung ating buhay. No? Hindi man nila marinig or hindi man nila matanggap yung sermon o yung salita mula sa Biblia, ay makikita naman at nababasa naman nila yung buhay natin na nagiging biblikal. Di ba po? Kaya sabi ni Apostol Pablo, kayong mga taga-Colossus, mamuhay kayo at lumakad kayo tuloy-tuloy, no? Na merong karunungan, God-given wisdom diyan sa pluralistic world na yan, na merong iba't ibang kultura o reliyon o pananaw. Ipakita ninyo yung mabuting asal, karunungan ng mabuting asal, karunungan sa bawat desisyon, no, na makaka-encounter ninyong mga tao na hindi mananampalataya.
kung paano kayo makitungo sa kanila. No, laging natin babantayan. Kaya isang tanong sa atin, ano? Nakikita ba nila si Kristo sa paraan ng ating pamumuhay? Di ba po? So, magandang iwanan natin yung tanong na yan. Nakikita ba nila si Kristo sa paraan ng ating pamumuhay? So, makikita rin natin dito na walk in wisdom, magkaroon tayo ng matalinong paggamit ng panahon at pagkakataon. Ito maganda to mga kapatid eh. Kasi yung samantalahin ng pagkakataon, makikita natin dito yung sa translation ng time, may dalawang kahulugan yan sa wikang Grego. Yung isa chronos, clock time yon, yung oras ng relo. Pero ang ating samantalahin ng pagkakataon, yung time na yon, ito ay natatranslate sa kairos, no? Ang bawat araw ay may God-given opportunities, no? Yung moment, no? Yung meron pagkakataon, yung makita natin yung pagkakataon. Hindi lahat ng pagkakataon ay mababalik na. Hindi, yung pag nagkaroon ng pagkakataon, hindi na natin maibabalik yan, no? Kaya kailangan natin ng discernment. Samantalahin natin ng gusto ang pagkakataon na mag-share na paano natin ipakita. Samantalahin natin yun, yung bawat pagkakataon na yun. Tulad ng naalala ko sa Book of Philippians, nakakulong si Pablo, tapos na-share niya yung mga palace guard, no? Habang nakabantay siguro, kinuha ni Pablo yung pagkakataon na yun. Yun yung kairos, no? Binigyan niyang pagpapahalaga yung pagkakataon na yun at nag-share siya ng gospel. Kaya sabi ng gano'n lumawak ito sa buong palace guard. Dahil nakita ni Pablo, nagkaroon siya ng discernment na ma-share yung moment na yon sa bawat non-believers o tagalabas o hindi mananampalataya. Maganda rin yan na yung moment na yan sa mga nakalipas na selebrasyon natin nung Kapaskuhan, di ba po? So, isa sa pagpapakita ng pagbibigay ng paglakad sa karunungan o God-given opportunities para sa kanila, yung simpleng mabigyan sila ng panalangin. Di ba po? Naalala ko tuloy ng pag hindi ka makakita ng pagkakataon na mag-share ng gospel or word of God dahil medyo yung lugar may mga nagiinuman na, meron mga nagsasayahan na, may mga video okay na, yung isang panalangin para sa kanila, munting panalangin, ito kahit dito mabibigyan natin yung God special opportunities para madala sila sa paanan ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na gamitin ninyo yung moment na yon. Magkaroon kayo ng discernment. Samantalahin ninyo ng gusto yung pagkakataon. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, hindi lang ma-share yung salita ng Diyos, kundi kahit sa panalangin. Di ba po? Kahit nga minsan, kahit sa simpleng kwentuhan ng kamag-anak ninyo o kaibigan, ma-sharean mo siya ng advice at maipakita nyo kung gaano kasapat ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Napakahalaga na yun, no? Yung ma-encourage natin silang bumalik muli, o yung iba nating mga kapatid na napalayo dahil sa problema, yun na ibalik natin sila sa simpleng bagay. Hindi man tayo nag-share ng eksaktong word of God, ngunit sa pamamagitan ng pamumuhay natin, sa pamamagitan ng pananalita natin, na ipakita natin yung pagmamahal natin para sa kanila. Ang maliit na sandali ay magiging dakilang pagkakataon na maihayag ang Diyos para sa kanila. So, napaka magandang alaala sa atin ito, ano?
na ang maliit na sandali ay maaaring maging dakilang pagkakataon na maihayag ang Diyos para sa kanila. Makikita rin natin na kailangan magkaroon na tayong mapagpalang pananalita at biyaya at katotohanan dito sa mga hindi mananampalatayang ito. Ang ating pananalita naway laging may biyaya. Ano ba yung biyaya? Di ba po, napapaloob dito yung pagmamahal, yung salita natin may kasamang pagmamahal at meron salita, may pagpapatawad na sa ating salita. Tulad ng isang timplang asin. Ano po, maliit man ito, pero nagkakaroon ito ng malaking impact sa kasarapan ng pagkain kung ang ating pananalita ay may katotohanan. Hindi lang katotohanan, kung hindi ang ating salita ay may biyaya. Biyaya na merong pagmamahal, pagpapatawad, hindi nakakasakit kung hindi nagpapalakas sa ating mga makakausap. May asin, may katotohanan at kabuluhan. Binabago ng asin ang buong pagkain, di ba po? Kaya makikita natin na ang ating bibig ay maging kasangkapan ng papagaling, hindi pagkakasira. Minsan diyan tayong nagkakaroon ng kahinaan ano po sa trabaho, sa paaralan, sa pamilya, minsan sa pamilya, di ba po? Minsan yung ating pananalita hindi nagiging mahinahon. Kaya yung ating kausap, minsan imbis na mapapalapit natin sila sa Panginoon, mas lalong napapalayo. Ano po? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, dapat meron kayong karunungang pananalita na may biyaya at katotohanan. Para sa pamamagitan ng biyaya at katotohanan nito, napapakita natin sa kanila at napapaliwanag yung katotohanan. Ano po? Hindi man direktang masabi sa kanila, ngunit napapakita natin sa pamamagitan ng pananalitang may pag-ibig at katotohanan. Bilang hamon sa ating napag-aralan, tayo'y mamuhay ng may God-given wisdom, may karunungan. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon na makapag-share tayo ng salita ng Diyos. Hindi man sa simple sharing, is yung panalangin na maihayag natin yung kadakilaan ng Diyos, yung pagiging sapat ng Diyos, yung pagiging kataas-taasan ng Diyos sa lahat ng bagay, ay napakahalaga na yun, no? Para sa isang hindi o taong tagalabas o hindi mananampalataya. Marinig nila yon. Napakahalaga na yon sa araw-araw nating pakikitungo. Ipakita natin ang karunungan mula kay Kristo na ating natutunan. No, bilang application nito sa ating buhay, lalo na sa mga nagtatrabaho or nasa mga estudyante nasa eskwelahan, magkaroon tayo ng matalinong pakikitungo sa ating nakakataas sa ating mga guro, kahit na mahirap silang pakitunguhan, dahil tayo ay alam nila na mas mataas sila kaysa sa atin. Ituring natin, mga kapatid, na sila'y karespeto at magkaroon tayong maayos na pananalita kahit na tayo ay hindi binibigyan ng maayos na pananalita. Di ba po? Hindi chismis, hindi reklamo, o hindi paninira ang lumabas sa ating bibig. Kung hindi ipakita natin si Kristo sa integridad at sa pamamagitan ng ating mga pananalita. Na merong alat, na merong impact, may sarap sa pagkain, merong sarap, meron silang madadama, hindi galit, kung hindi pagmamahal ang kanilang makukuha sa pamamagitan natin bilang isang
mga Kristiyano. Na tulad na sinasabi ni Apostol Pablo, sa ating pamilya, pananalitang may biyaya sa ating mga asawa, anak, at sa anak sa ating mga magulang. Hindi lahat ng laban or hindi pagkakaintindihan ay kailangan na meron tayong patunayan. May panahon para manahimik, merong panahon at umunawa. Ang tahanan, ang unang misyon o field natin, mga kapatid, kung hindi makikita si Kristo sa bahay, sa tahanan natin, mahirap siya makita doon sa ating labas, di ba po? Hindi na makita si Kristo sa ating tahanan, paano pa ito makita ng mga tagalabas? Sa panahon ngayon, isa ang social media sa maliban sa community na ating pong nakakaharap. Hindi lahat ng totoo kailangang i-post. Ang isang bagay na nakakapanakit ng tao, direkta ay mahirap nang mabawi kung ito ay nasaktan na. Di ba po? Kung nakapag-post tayo, minsan nami-mention pa yun name. Masakit ito sa mga taong lalo na sa labas na tinatawag na outsiders o hindi mananampalataya. Pag meron na tayong nabitawan, ang hirap ng bawiin. Kaya kailangan natin ng discernment at tamang oras upang maihayag ang katotohanan ng may biyaya. Tulad na pag-aralan natin kanina, na maging mahinahon. Kung kailangan tahimik at kunin natin yung moment na yon na doon tayo mag-share na merong biyaya at katotohanan. Ang Kristiyano ay hindi kilala sa away, kung hindi sa karunungan at biyaya mula sa Diyos. Bago mag-comment o mag-share ng mga bagay-bagay sa social media, kasi ito'y tumutukoy sa komunidad, di ba? Marami tayong mga kaibigan, marami tayong mga followers, maraming mga taong nakakita sa atin sa social media, kaya maingat tayo, di ba po, sa panahon ngayon. Bago mag-comment o mag-share, itanong natin, nabibigyan ko bang kaluwalhatian ang Diyos sa aking pag-comment o pag-share? Di ba po? Nabibigyan ko bang kaluwalhatian yung kasapatan ni Kristo, yung supremacy ni Kristo? Ang post natin ay maaaring nakakapagbigay pag-asa o kaya'y nakakasakit sa kapwa, na kung saan nababasa ito ng napakarami. Hindi tayo pinapayuhan ni Pablo na maging perpekto, kung hindi maging matalino at tapat sa ating hari na pinaglilingkuran. Bilang pangwakas, merong isang taong nagsabi, sabi niya, hindi ko alam kung maniniwala ako sa Diyos mo habang kausap natin yan. Pero nakita ko kung paano ka magsalita at makitungo, at doon ako napapaisip. Hindi lamang sermon ang nagdadala sa tao patungo kay Kristo. Minsan, yung mga pananalitang mahinahon, pananalitang may asal na may karunungan, at panahong ginagamit ng tama ang pagiging pintuan ng Ebanghelyo. Hindi man tayo palaging pinakikinggan ng tao, ngunit palagi naman tayong minamasdan nila yung ating mga kilos bilang mananampalataya ng mga taong hindi naniniwala, yung mga taong iba ang kultura, yung mga taong hindi iba't iba ang pananaw sa atin. Hindi man tayo pinapakinggan ng mga yan, hindi man tayo pinaniniwalaan, ngunit tayo ay pinagmamasdan bilang mananampalataya sa ating pamumuhay, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Lagi nating isipin ang payo ni Apostol Pablo na
mamuhay tayo at magkaroon tayo ng karunungan ng may grasya at katotohanan. Lumakad tayo sa God-given wisdom na pinagkaloob niya sa atin. Maging mapagmatsyag tayo sa bawat moment na ating mabibigyan tayo ng pagkakataon. Samantalahin natin yun, mga kapatid. Sa pamamagitan na yun, maihahayag natin yung pagiging kataas-taasan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pagiging sapat niya para sa lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, turuan mo kaming mamuhay ng may karunungan sa harap ng lahat. Tulungan mo kaming samantalahin ang bawat pagkakataon na iyong binigay. Linisin mo ang aming pananalita na ito'y laging may biyaya at katotohanan. Gawin mo kaming asin at ilaw sa aming araw-araw na pakikitungo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid. Naway naging pagpapala po sa inyo ang napag-aralan natin na sulat ni Apostol Pablo sa libro para sa mga taga-Kolosas. Salamat po. Mga kapatid, para po sa ating worship and giving, basahin ko po ang 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang 15. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, but for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His indescribable gift. Magbigay po tayo ng naayon sa ating puso, mga kapatid, hindi lang dahil sa nais natin magbigay, kundi dahil sa ito rin ang nakapagbigay ng pasasalamat sa Panginoon mula sa ibang tao, mula sa ating simbahan, mula sa resulta ng pagkilos ng ating mga paglilingkod at ministeryo. Kung ano man po ang ating malilikom na ginagamit para sa ating simbahan, nagresulta ito sa napakaraming mabubuting bagay para sa ikakalago ng ating simbahan, kakalaganap ng mabuting balita ng Panginoong Diyos at paghahari ng ating Panginoong Haring si Jesus. Iniimbitahan ko po ang lahat na magbigay sa pamamagitan ng GCash, kung meron po kayong GCash, or kung cash po ay maaari nyo po itong idiretso sa ating treasurer. Ang ating pong ibang mga detalye sa pagbibigay ay pa-flash na lamang po dito sa ating video. Ngayon naman po sa ating closing prayer, tayo po ay
manalangin. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa napakabuting araw na ito, sa napakabuting taon na ito. O Diyos, sa huling linggo ng aming pananambahan ngayong taon, kahit po magkakalayo kami, nagtitiwala kami, O Diyos, na pinag-iisa niyo kami bilang isang simbahan, bilang isang katawan ni Kristo, sa inyong Espiritu. O Diyos, nagtitiwala po kami na ang lahat po ng nangyari sa buong taong ito, ay gagamitin niyo po upang patuloy kaming lumago. Ginamit niyo po upang kami ay lumago. At gagamitin niyo pa para sa napakarami pa pong bahagi ng aming buhay. Gagamitin niyo pa upang mas maging pagpapala din kami para sa iba sa mga susunod pang mga taon. Sa lahat po ng mensahe na aming narinig, sa lahat po ng paglilingkuran, sa lahat po ng mga kapatid na naging pagkakataon upang kami ay lumago at makapagbigay din ng pagpapala. Sa lahat, Lord, ng mga nangyari sa aming simbahan, kahit yung mga pagsubok, O Diyos, pinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito. O Diyos, kami po nagtitiwala na kayo po ay naluwalhatian sa aming simbahan, sa amin pong mga maliliit o mga malalaking mga pagkilos, sa aming mga maliliit o mga matatandang mga miyembro, sa aming pong mga ibinibigay, sa aming mga pag-fellowship sa kapatiran, sa lahat-lahat po, O Diyos. Nawa po Panginoon, itong lahat ay nakapagbigay sa inyo talaga ng kaluwalhatian. Ay nagtitiwala po kami na patuloy niyo po kaming sasamahan, patuloy niyo po kaming pagpapalain, patuloy niyo pong bibigkisin ng iyong simbahan para lalago kami at maglilingkod at magiging kagamit-gamit ang aming pagkilos sa paglaganap na yung kalooban sa aming mga komunidad at saan man kami naroon. O Diyos, salamat po. Kayo po ay mabuti at ang iyong pag-ibig, O Diyos, ay walang hanggan at walang maikukumpara. Ay yung kaluwalhatian ng nais naming maranasan na masumpungan sa lahat ng pagkakataon sa anumang panahon. O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat membro, ang bawat pamilya ng BCFC. Ito po ang panalangin sa ngalan ni Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen and amen. Belated Merry Christmas and looking forward to a Happy New Year with you, mga kapatid. Praise the Lord. God bless.